Talaga nga naman, makakapagsalita ka talaga ng hindi maganda kapag ka ganito yung marinig mo, di ba? Easy. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 8, 2026. Talagang ngayon pa lang, amoy na natin ang politika sa darating po na 2028. Ang dami na po talagang mga nagpe-prepara para po diyan. Hindi naman may kakailayan sa mga kilos po ng mga politiko sa kasalukuyan. Dito nga po sa panig ni na dating Senador Antonio Trillanes, talagang nakatutok na sila sa parating na 2028. Ang hindi na lamang natin alam kung sino talaga yung magiging standard bearer ng pink at dilaw. Sa parte naman po ng kasalukuyang gobyerno, wala pa po tayong malinaw kung sino po ang maaaring i-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero lumilitaw po ang pangalan ni Secretary of Interior and Local Government John B. Cremulya sapagkat very vocal po siya sa pagsasabi na siya po ikakandidato sa pagka-presidente, lalong-lalo na kung siya po ay i-endorso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami din po tayong mga kasamahan sa vlogging industry na nagsusulong sa kandidatura naman ng kapatid ng ating Pangulo, si Madam Amy Marcos, Madam Irene Marcos. At yan po ang ilan sa mga nakikita natin sa ngayon. Pero kanina, sa pagbabrowse ko ng balita dito po sa social media, nakita ko po ang post nito pong si Ramon Tulfo. At ayon po sa Tweety Bird nitong si Ramon Tulfo, tambalang Baste Duterte at Robin Padilla daw ang maaaring niluluto ngayon ng kampo ng mga Duterte dahil sa posibilidad na si Sara Duterte ay masisipa bilang vice-presidente. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, shout out po sa inyong lahat at huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa mga ginagawa po natin dito na pagsuporta sa ating gobyerno. Higit sa lahat, malaki po ang maitutulong niyan para po sa programa po natin at kay Tapuan. Kaya like po tayo mga tol at i-share nyo na rin po ito pong ating live streaming. Kung bago pa lamang po kayo dito sa ating channel at page, mag-follow at mag-subscribe na din po kayo. Maraming salamat po. Ngayon, puntahan po natin ito pong pinapasabog ngayon nitong si Ramon Tulfo. I do not know kung pasabog ba to o kahit kwitis, hindi yata uubra ito. Kasi parang napaka-unlikely na mananalo ito pong tambalan na ito na isinusulong ng ilan sa mga Duterte supporters. Baste Duterte. Alam niyo mga tol, sa pagka-mayor pa nga lang, wala nang tiwala sa kanya ang kanyang tatay . Kaya nga po kumandidato si Rodrigo Duterte sa pagka-alkalde nitong nakaraang May 2025 mayoralty election diyan po sa Davao, kasi ang katunggali po nila ay si Attorney Carlo Nograles na kung ang makakatapat ay si Baste Duterte, malamang baka matalo po ito. Pero dahil nga po walang tiwala sa kanya ang tatay niya, kaya napilitan kumandidato si Rodrigo Duterte and alam na natin ang nangyari, nanalo siya. But eventually noong March 11, 2025, siya naman po ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. At dahil po doon, hindi na po siya nakapanumpa sa kanyang tungkulin bilang mayor at makatapos po ang 6 na buwan by law of succession dahil sa physical incapacity nitong si Rodrigo Duterte na manumpa bilang mayor, ay nanumpa po bilang mayor na ngayon ito pong si Baste Duterte. In short mga tol, naka-attach lang ang pangalan nitong si Baste Duterte sa pangalan ng kanyang ama. Kung ito po ang kakandidato sa pagka-mayor mismo, baka sa Davao pa lamang, hindi na manalo ito. How much more sa pagka-presidente. Pero syempre, iba yung pinalulutang ngayon ng Tweety Bird ni Ramon Tulfo . Ito po yung balita. Sabi po ni Ramon Tulfo o yung kanyang chismis sa kanyang Facebook page, ito ang assessment ng kanyang Tweety Bird sa impeachment ni Sara. Dahil tagilid si BP Sara sa kasong impeachment, inihahanda na ng mga DDS ang Baste Duterte Robin Padilla tandem
para sa 2028 presidential election. Bakit kaya nasasabi ng ilan na tagilid si Sara Duterte sa kanyang impeachment? Alam po ninyo mga tol, kung mahina po ang kaso laban kay Sara Duterte, unang-una, hindi niya yan papansinin. Kahapon lamang, naglabas pa siya ng special na video para lamang tirahin yung proponent ng impeachment complaint laban sa kanya, partikular ang Akbayan at si Senador Risa Ontiveros. Kaya ramdam na ramdam ni Sara Duterte na talagang malakas ang mga ebidensya laban sa kanya. At katulad nga po nung ipinakita kong video sa inyo ni Fiscal EJ, doon pa lamang sa unang grounds ng impeachment ay malamang sa malamang may kalalagyan na po itong si Sara Duterte. Wala pa po dito yung impeachment complaint para po sa di umano yung paglustay niya ng confidential funds at wala pa doon yung bribery, ikatlo pong basihan yon, at yung mga sumunod na basihan ay pagseset naman po ng pattern of behavior na siya po ay hindi fit para sa posisyon bilang vice presidente. Katulad po nung ill-gotten wealth di umano niya na nanggaling daw po ayon kay dating Senador Antonio Trillanes bilang dividendo sa illegal na droga. Yung ikalimang basihan ay yung kanyang pagpapatupad daw ng Oplan Tukang ayon po sa testimonya nitong si Arturo Las Cañas, kung saan ang mga napagbibintangan pa lamang na lumabag sa batas ay hindi naman halantarang pinapatay pero parang ganun din ang nangyari dahil dinudukot po ito at ibinabaon na lamang daw po para ideklara na lamang missing in person. Yan po ay ayon sa pahayag ni Arturo Las Cañas. Pero siyempre, yan ay mga pawang akusasyon pa lamang at nangangailangan po ng matibay na ebidensya para makonvict for impeachment itong si Sara Duterte. Ngunit doon po sa unang basihan kung saan pinagbantaan niya po ang buhay ng ating Pangulo, ang ating unang ginang at ang ating speaker, tingin ko wala nang lusot doon si Sara Duterte. Kaya balikan po natin ito pong vlog ni Fiscal EJ tungkol doon sa unang grounds for impeachment. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The term high crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be considered a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang ground sa ilalim ng Article 11, Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible. It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution
and the President as its chief executor. Public officials po are expected to uphold democratic institutions, not premeditate their destruction. When the Vice President, in her capacity as the second highest official in the land, publicly announces na may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, just in case she dies, that's not just a lapse in judgment. That's a full betrayal of the ethical standards expected of her office. Full betrayal of ethical standards expected and trusted sa kanyang opisina. Ano? At dito sa pananaw ni Fiscal EJ, may pananagutan talaga for betrayal of public trust itong si Sara Duterte. And I fully agree. Hindi kayang lusutan ito ni Sara Duterte itong impeachment complaint number 1 or grounds number 1 sa kanya. Baka yung sa confidential funds, malusutan niya pa. Baka yung sa bribery, malusutan niya pa. Kung eventually wala pong titistigo laban sa kanya doon. Pero ito, malabo niya pong malusutan ito. That's why, ito marahil yung iniisip ng mga ilang Duterte supporter kung bakit nila isinusulong ang Baste Robin sa 2028 presidential election. Ang Baste Robin tandem, ayon po kay Tulfo, ang nakikita ng mga DDS na kombinasyon na malakas sa halalan sa 2028. Baka akala kasi nila mga tol, dahil nag-number 1 sa halalan noong 2022 senatorial election, itong si Robin Padilla, ay ganun pa rin karami ng boto ang kanyang makukuha para sa vice presidential election sa 2028. At baka akala naman ng mga DDS na ito na porket Duterte ang dinadala, nito pong si Baste Duterte, ay kasing dami din po ng bilang ng boto, if ever, ni Sara o kaya ng kanyang ama ang makukuha nito. Ngunit di po ako naniniwala dyan. Kasi alam naman natin na ang bilang po ng mga Duterte supporter, more than 30% sila, probably 30 to 35%. Sapat po yan para talunin talaga ang kalaban kung hindi magkakaisa. Halimbawa, lahat ng mga paksyon ay magkakaroon ng kanilang mga kandidato. Malamang sa malamang mananalo bilang presidente kung makakatakbo sa halalan si Sara Duterte sa 2028. Pero kung si Baste Duterte ang patatakbuhin dahil hindi na nga pwede si Sara Duterte, baka yung 30 to 35% po na yan hindi po makuha ni Baste Duterte. Ang dami kasing mga issue kay Baste Duterte na even sa mga taga Davao at ibang mga Duterte supporter ay hindi po umaayon sa kanya. Nakikita naman po natin yung mga vloggers ng mga Duterte. Makikita din natin sa kanila na solido ang suporta nila sa ama, pero pagdating sa suporta kay Sara Duterte, nagkakahiwalay-hiwalay ang iba, lalong-lalo na kung si Baste Duterte ang magiging pinuno ng tambalan na yan. Kaya tingin ko malabo po itong mag-succeed. Tuloy ko po yung binabasa natin dito. Malaki ang mass base. Itong pinakamahalaga dito na tingin ko magpapanting ang isipan, utak ng mga Duterte supporter. Malupit magsalita itong si Ramon Tulfo. Sabihin ko po ay basahin ko po yung kanyang sinabi. Ayon kay Ramon Tulfo, malaki ang mass base ng DDS. Lalo na yung mga walang utak. Hindi na ako nagsabi niyan, Ang nagsasabi niyan, si Ramon Tulfo na. Mga wala daw pong utak itong mga mass base ng Duterte supporter. Sa kasalukuyang setup ng House Justice Committee, ang impeachment ni Sara ay magiging sufficient in form and substance. At ako'y naniniwala po dyan. Yung sufficiency in form and substance, hindi na po ito question. Tingnan ninyo, pagka ito po ay tinalakay na ng Committee on Justice, overwhelming ang magiging pagboto dyan ng mga miyembro po nito para ideklara na sufficient in form and in substance ang reklamo laban po kay Sara Duterte. The only question is, makakakuha ba ito ng 1/3 votes ng mga kongresista para ito ay eventually maiakyat sa Senado? I believe so. Hindi man makakuha yan ng 200 at 4 na po katulad nung nakaraang taon, pero makakakuha yan ng mahigit sa 100 na kinakailangang boto or 1/3 para ito ay umakyat
sa Senado. Kaya ito pong impeachment complaint ni Sara Duterte, hindi na po nila ito mapipigil pa. In fact, may dadagdag pa nga daw po dyan na impeachment complaint bukas eh. Kasi may mga agam-agam na mukhang mateteknikal, ito pong una at ikalawang impeachment complaint na ipinail ng Makabayan Black at Akbayan respectively. Dahil nga po ito ay hindi pa abot doon sa unang itinakda ng Korte Suprema na February 6 para sa pagtatapos ng 1-year bar ng pagsasampa ng complaint kay Sara. Although ang pinagbasihan ng mga complainant ay yung naging resolusyon ng Korte Suprema kung saan itinakda na January 15 yata kung hindi ako nagkakamali yung pagtatapos ng 1-year bar, kaya naman nagsampa na sila noong February 2. Pero para paniguruhan, meron po daw magsasampa bukas ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte ayon po naman sa Tweety Bird nitong si Jesus Palsis. Puro na lang sila Tweety Bird, no? Si Ramon Tulfo may Tweety Bird, si Jesus Palsis merong Tweety Bird. Ayon po dito sa kanyang post kanina, breaking, Tweety Bird says that a third impeachment complaint against Sara Duterte will be filed tomorrow, February 9, by priests, leaders of NGOs, and lawyers. Secret sa mga kongs na mag-i-endorse. Advance Happy Chinese New Year. Yan po ang post ni Jesus Palsis. At tingin ko mga tol, kung matutuloy ito bukas, ito na yung pinaka-safe na impeachment complaint laban kay Sara Duterte dahil wala pong question dito kung pasok ito doon sa 1-year bar rule, no? Dahil talagang ang alam natin February 6 magtatapos iyon. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung maagang pagsasampa ng Makabayan Black at ng civil society group sa pangunguna ng Akbayan at ng mamamayang liberal, medyo delikado. Dahil baka ito ay ma-question pa ng kampo ni Sara Duterte for unconstitutionality, for violations nga nung 1-year bar rule. At hindi lang ako po ang nagsasabi po niyan. Meron pong abogado na si Attorney Rene Bueno ang nire-raise po ang issue na yan. Kaya para sa akin, para wala nang usaping ganyan, dapat doon na lamang sa February 6, which is now February 9, hopefully bukas, mangyari talaga ito, para in the event na yan ay sabay-sabay talakayin sa Committee on Justice at mabasura yung una at ikalawa, meron pa ring matitirang impeachment complaint laban kay Sara Duterte na naaayon na po doon po sa itinatakda ng ating saligang batas at yung petsang itinakda una ng Korte Suprema. Balikan po natin yung post nito pong si Ramon Tulfo. Sabi niya pa po dito, ipapanhi sa plenary session ang kaso at doon magbobotohan kung idadala ang impeachment sa Senado. Kailangan ng 1/3 of the members of the House na boto para maibato sa Senado that would act as an impeachment court. Noong nakalipas na taon, umabot sa 250 na kongresista ang bumoto para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. In fact, nadagdagan pa yan ng mahigit ng 25 kaya umabot yan ng 240. The numbers are more than the required 1/3 vote which was only 106. Sa Senado naman, tiniyak ni Senate President Tito Soto na ipatutupad niya ang deliberations forthwith sakaling umabot sa Senado ang kaso. End of my Tweet Birds discourse. Kayo ang humatol kung tama o hindi ang assessment ng kanyang Tweety Bird. Pero again, tama man o mali yung assessment ng kanyang Tweety Bird, hindi ako naniniwala na winnable ito pong tambalan po na ito. Unang suriin natin dito, kwalipikado ba si Baste Duterte sa pagtakbo bilang presidente sa 2028? Siyempre, ang mga requirement ng pagkapangulo ay tingin ko isa yung maaaring magkaroon ng question dito, yung edad. Pero tingnan natin, kasi alam ko nasa 37 yata ito si Baste Duterte. Tingnan niya natin. Baste Duterte age. 38 years old na pala siya.
Ibig sabihin, by November 3, 2027, at 2026, 39. 2027, 40. Sapat na, no? At the age of 40 years old, makakakandidato siya para sa 2028 presidential election. Kung ang paniniwalaan natin ay ito pong isinusulong ng Tweety Bird nitong si Ramon Tulfo. Pero tingin ko hindi po ganoon katanga ang ilan sa mga Duterte supporters, ano? Kasi ganito ang sitwasyon diyan, mga tol, eh. Ang Duterte supporters, dalawa po yan, eh. Merong nang tatanga at merong nagpapakatanga. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin. Ibig sabihin ng tatanga, ito yung mga nakikinabang kung ang isang Duterte ay mauupo sa gobyerno. Marami po sila, mga nakapaligid sa mga Duterte na kapit-tuko, parang mga linta o mga, pasensya na sa kumakain, dumi sa ibabaw ng kalabaw na porket nakatungtong lang sa kalabaw, eh akala mo kalabaw na sila. No? Ito yung mga tao na tinatanga nila yung mga supporter ng mga Duterte. Ginagaslight nila ang mga ito sa paniniwala na kapag ka lumakas sila, magkaisa sila kahit kasinungalingan ang sinasabi nila sa mga supporter nila, maipapanalo nila ang isang Duterte. Ang pinakamagandang halimbawa niya ng pagpapakalat ng mga kasinungalingan, katulad po ng paninira sa ating Pangulo at sa ating unang ginang. Biruin ninyo, alam na alam, partikular nung umiiyak ngayon na vlogger sa Estados Unidos, na peke ang kanyang ginawa. Alam na alam niya na ito ay isang AI video. Pero dahil nga po tinatanga niya ang kanyang mga manonood, patuloy niya itong ginagawa. At yun ang masaklap na katotohanan. May mga tanga na kung tawagin nga ni Ramon Tulfo sa kanyang post ay, uulitin ko lang, malaki ang mass base ng DDS. Lalo yung mga walang utak. At patuloy na gagawin niya ng mga Duterte supporter na mga nangtatanga sa kanilang mga supporter. Kasi kailangan nilang i-brainwash ang mga isipan ng supporter nila para mapaniwala na malakas sila sa kasalukuyan. Pero ito pong mga nangtatanga na ito sa mga tanga nilang mga supporter, malamang sa malamang hindi po mag-a-agree sa tambalang ito. Maniwala kayo sa akin, mga tol. Itong mga vlogger na nangtatanga sa mga manonood nila, hindi mag-a-agree yan sa tambalang Baste Duterte at Robin Padilla sapagkat mahina po talaga ang tambalang ito. Ang nakikita ko dito na medyo may kasiguruhan na papartner sa Duterte ay si Senador Rodante Marcoleta. May issue kay Rodante Marcoleta sapagkat ito ay nagpahayag na i-give up niya yung Kalayaan Island. I-give up na lang daw ang Kalayaan Island Group para po wala ng problema. No? Bago natin puntahan yung issue na yan, bakit ko sinasabi na malakas ang posibilidad na si Rodante Marcoleta ang kuning vice-presidente ng mga Duterte sa darating po na 2028. Unang-una, solido ang suporte ng Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta. Mga manonood natin dito na Iglesia ni Cristo, kahit kayo'y Marcos loyalist, kahit kayo'y PBBM supporter, kahit kayo'y pink o dilaw, di ba pag sinabi ng pamunuan ninyo na iboto ninyo ang mga kandidatong ito, pikit mata kayong boboto. Kahit kayo'y loyalista, kahit kayo'y PBBM supporter, kahit kayo'y pink, kahit kayong dilaw, sabihin nyo kung mali ako. Sapagkat pag sinabi nyong mali ako, mali. Marahil ang sinasabi sa akin ng marami kong kaibigang Iglesia ni Cristo na pagkakaisa ang kanilang sinusunod at ayon sa kanilang pamamahala. Meaning, kung kakandidato sa pagka-vice-presidente si Rodante Marcoleta, meron na kagad itong siguradong boto na mahigit 2 milyong botante mula sa Iglesia ni Cristo. Kaya malamang sa malamang, hindi papansinin itong si Robin Padilla. No? Ang tanong na lamang, sino ang itatambal kay Rodante Marcoleta? But not Baste Duterte.
even si Rodante Marcoleta malamang sa malamang magdi-disagree kung si Baste Duterte ang kanyang makakatambal sa darating na 2028. Kasi mahina po talaga itong si Baste Duterte. Speaking of Rodante Marcoleta, talagang siya po ay umabot-abot ng kritisismo sa publiko dahil po sa kanyang naging pahayag kamakailan. Noong kumpirmasyon po ng mga opisyales ng ating Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointment, ito po ang naging pahayag ni Rodante Marcoleta. At kayo po ang humusga kung ito po ba ay makatwiran para sa isang senador na nagsasabing dapat ipinagtatanggol natin ang bansa at ang ating konstitusyon. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG or EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Narinig nyo? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Ulitin natin. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano? Pahayag po yan ng isang senador, mga tol, na i-give up ang AKG. At dahil dyan, umani po yan ng samot-saring reaksyon. And to be more particular with, although tinalakay na natin ito sa ating live streaming nitong nakaraang araw, balikan po natin yung saloobin dyan nitong si Attorney Jesus Palsis. Sabi ni Attorney Jesus Palsis, Marcoleta is lying through his teeth. Senator Rodante, binasa ko lang mali yung spelling niya Marcoleta is lying through his teeth. Sinabi ni Rodante Marcoleta kay Joseph Morong na hindi daw niya sinabing i-give up ang Kalayaan Island Group. Paano ngayon niya mapapasinungalingan ang video na ito, mga tol? Or EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Di ba? Kaya tuloy sinasabi dito nitong si Jesus Palsis na nagsisinungaling sobra-sobra ito pong si Rodante Marcoleta. At alam niyo, hindi lang si Attorney Jesus Palsis ang nagsalita ng medyo mabigat laban po dito kay Rodante Marcoleta. Kasi although sinabi ni Jesus Palsis na siya'y nagsisinungaling ng sobra-sobra, sinabi niya rin na dapat magbalik aral sa abogasya, mag-aral ng batas si Rodante Marcoleta sapagkat mukhang hindi nito alam yung partikular na batas kung saan yung karapatan po natin sa Kalayaan Island Group ay binibigyan po ng emphasis ng batas na yon. Si Attorney Ed Saranay, nakita ko sa post niya kanina at ito po yung kanyang sinabi, no? Kung may natitira pang kahihiyan si Senador Marcoleta, mag-resign na siya
Resign, Marcoleta. Sa harapan ng mga magigiting na sundalo, sasabihin mo na i-give up na ang KIG, tapos hihimukin mo sila na maging tapat sa saligang batas? Hayop! Kaya, ang laki talagang sinungaling ni Rodante Marcoleta para sabihin niya na hindi niya po sinabi ang bagay na yan. Kasi, doon sa post ni Joseph Morong, ito po yung kanyang naging dahilan. Sabi ni Rodante Marcoleta, hindi ko sinabi na ipamigay natin ang KIG. Oo, hindi niya naman sinabing ipamigay. Kasi magkaiba naman yung ipinamigay sa isuko. Magkaibang salita. Pero ang ibig sabihin, parehas alos. These people are deliberately abbreviating the context of what I actually discussed at the last CA hearing before the 35 members of the AFP who are to be confirmed on that day. My detractors are implying that after my interpellation in the CA, where 35 members of the AFP are to be confirmed, I informed them that for the WPS to be listed in the IHO, we need to deposit maps to the UN to notify the world that we are usurping part of the high seas, including the KIG to the WPS, since the KIG lies beyond our EEZ. Nagtataka talaga ako dito kay Senador Rodante Marcoleta, mga tol, kung bakit pa ulit-ulit niyang sinasabi na hindi po sakop ng ating teritoryo or even beyond sa ating exclusive economic zone itong Kalayaan Island Group. Kaya tuloy, sabi sa kanya nitong si Jesus Palsis, mag-aral siyang muli ng batas. What Senator Marcoleta is giving up. Basahin ko po. Ang sabi ni Rodante Marcoleta, ang gawin natin para madali, i-give up natin ang Kalayaan Island Group. Maybe he hasn't been there. Maybe he hasn't been there. Unulit ko po yun Ulitin ko pa ulit. Maybe he hasn't been there. Kasi ang dami na pong nakapunta po doon na mga kababayan po nating mga Pilipino, and worse, ang nakatira, at least 400 people nakatira po sa Kalayaan Island Group. Wala po may isang Chino o Chinese doon. Mga Pilipino po nakatira doon, anak ng teteng talaga. But Joseph Morong has, and many other journalists, and it was also featured in the 2025 award-winning documentary for food delivery. Ipakita ko po sa inyo yung shared post dyan ni Joseph Morong. No? Ang tinatalakay nating pangalan ngayon ay ang posibilidad na ito talaga yung kakandidato sa pagka-vice presidente sa darating po na 2028. Not Robin. Hindi ako naniniwala dun sa Tweety Bird ni Ramon Tulfo. Kaya po natin pinagdidiinan ito. Iboboto nyo ba ang isang senador na nagsabi ng ganito? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Iboboto nyo siya sa pagka-vice presidente? Ewan ko pag binoto nyo yan, mga tol. No? Sabi ni Jesus Palsis, malamang hindi pa nakakarating si Rodante Marcoleta sa Kalayaan Island Group. No? And pretty sure tayo hindi pa nakarating yan. Kaya sa parte naman, nito pong si Commodore J. Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea, ini-encourage niya na sumama si Rodante Marcoleta sa mga ginagawa po nilang aktibidad diyan po sa West Philippine Sea, particular sa Kalayaan Group of Island. J. Tariela, puntahan natin yung invitation niya. No? Tingnan natin kung nakalagay dito. Yan. Sabi dito, Tariela invites Senator Marcoleta to visit Kalayaan. Let us give Senator Marcoleta a chance. I am sure that he is truly a patriotic public servant who can stand for our rights in the West Philippine Sea. I suggest that the good senator join the MDA flight to the Kalayaan Island Group in the future. He does not have to worry. I can arrange it and I would be happy to join the operation as well. I am sure that the people of Pag-asa will be happy to welcome you, Senator Marcoleta, sir.
At ito po yung sitwasyon sa Kalayaan Island Group. Hindi po mga Chinese ang nakatira doon. Mga Pilipino, Senador Marcoleta, bakit mo ngayon sasabihin na i-give up ng Pilipinas ang ating karapatan sa nabanggit po na mga lugar? Kalayaan Island Group. No? Ano ba? Bago ko ipatuloy, ipakita sa inyo yung kalagayan doon, ayon sa video ni Joseph Morong, ano ba ang pinaguhugutan ng ating gobyerno kung bakit dapat ipinaglalaban po natin ang karapatan po natin dyan? What they saw was beauty. What they saw were kids. What they saw were Filipinos. Kagandahan, mga kabataan, higit sa lahat, mga Pilipino. You see, the Kalayaan Island Group is not just some mythical place covered by a theoretical issued by Ferdinand Marcos Sr. or Presidential Decree number 1596. The KIG is a real place with real people. Barangay Pag-asa in Pag-asa Island, internationally known as Taytay Island, is home to more than 400 Filipinos. Barangay Pag-asa is the sole barangay of the municipality of Kalayaan, which is under the province of Palawan. That is definitely Philippine territory. And so giving up the KIG would have real consequences. It would allow China to effectively occupy and own the whole chain of islands there. It would require the removal of those 400 Filipinos living in Barangay Pag-asa. It would be a treacherous dismemberment of national territory. Any lawyer and senator who swore to uphold the 1987 Philippine Constitution also swore to uphold and protect the territorial integrity of the Republic under Article 1, National Territory. It requires upholding the relevant local and international laws that grant and protect our territorial rights. It definitely requires lawyers and senators not to advocate giving up our rights and occupation of the Kalayaan Island Group. Tapos, maririnig natin si Rodante Marcoleta, sinasabi ang mga katagang ito. Our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Grabe, di ba? Grabe po talaga yan. Kaya tuloy, meron ditong hamon, itong si Jesus Palsis. Sabi niya, if you are really love our country and prioritize Philippine interest, I dare you, Senator Rodante Marcoleta, to do the following. Watch the documentary food delivery, visit Barangay Pag-asa and live with the residents there for at least a day, visit and talk to our soldiers defending the Kalayaan Island Group. Then maybe, just maybe, you will stop parroting China's propaganda and talking points. Prove to us that you are not a chinator. Prove that you love our country. Prove that you are for Filipinos. At ito po yung sitwasyon diyan po sa Kalayaan Island Group. Panoorin po natin ito mga tol. Ito yung residents. Makikisakay ka sa Air Force o kaya yung mga raw revision, mga lumalakad na mga Navy ship. Nakikita mo, Senador Rodante Marcoleta, ito yung mga Pilipino na nakatira, namumuhay,
Araw-araw silang nandiyan sa Kalayaan Island Group. Walang Chinese dyan. Wala, may isa. Kung meron mang Chinese, yung mga Coast Guard nila at Navy nila nandoon sa karagatan kasi inaangkin nila. Tapos, ito yung i-give up mo, Senador Rodante Marcoleta. Kaya, alam niyo mga tol, mas matakot tayo, hindi sa posibilidad na tambalang Baste Duterte at Robin Padilla. Wala ito. Ginamit ko lamang po itong introduction sa inyo para matalakay natin ng mas malalim yung mga posibilidad sa 2028. Sapagkat ang nakikita ko talaga nakakandidato sa pagka-vice presidente ay si Rodante Marcoleta. At hindi siya dapat manalo. Regardless kung sino man ang sinusuportahan natin sa politika maliban sa mga Duterte. Hindi dapat manalo si Rodante Marcoleta dahil po partikular sa pahayag niya na ito. Isang vice-presidente, possibly. Tapos i-give up ang Kalayaan Island Group. Even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Sa mga manonood po natin, paano yan? Paano? Yung mga kaibigan natin, kamag-anak ko, mga mahal natin sa buhay ng mga Iglesia ni Cristo, paano ngayon yan? Kung sabihin ng pamamahala ninyo, kung kumandidato sa pagka-vice-presidente, si Rodante Marcoleta na iboto nyo ito. Maaatim nyo ba na iboto ang isang tao na sinasabing i-give up natin ang karapatan natin sa Kalayaan Island Group? Kung saan mahigit po sa 400 na mga Pilipino ang nakatira doon na maaaring ma-displace ora mismo dahil pinabayaan na sila ng gobyerno. Hindi dapat mangyari yon mga tol. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa. Shoutout po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.